Hey guys, welcome to my channel. So, reaction video lang tayo sa mga nangyayari ngayon bago ako matulog. Actually, umaga na. Time check, 12:45 a.m. No? So, simula kay Shanghai. Kay Shanghai. No? Barbie Sue, Taiwanese actress. Pumanaw na. Okay, so sabi sa balita, pumanaw na sa edad na 48. Halos magkaedad lang pala kami ito. Na si Barbie Sue dahil sa pneumonia, ayon sa ulat ng international media, nakilala actress sa pagganap bilang Shanshai sa TV drama Meteor. Yung generation ngayon hindi ito kilala kasi hindi naabutan yung Meteor Garden. So, ayan siya. A new bird flu is available for everyone who hasn't died from the COVID-19 vaccine yet. New normal. Ubusan ng lahi. Meron ditong comment na na kaya daw nag-iingat na ingat daw sila kaya daw hanggang ngayon nagmamas pa rin. I had pneumonia 4 times last year. I hated curse while I tried to hustle. I had 3 jobs, losing money. Up 4 times na nagka-pneumonia to? Last year? Sa tingin nyo, normal yon? Type tayo. Type natin. Hindi normal yun. Apat na beses siya last year. Yung iba hindi nakakalata, no? Had pneumonia 4 times last year. May mga kababayan tayo, no? 2025 na, hindi pa rin nagigising. Yun ang nakakagulat eh. Yun ang nakakagulat, guys, no? 2025 na, hindi ka namin kakalimutan siya ay very shocking. Salamat sa pagiging part ng childhood. Rest in peace. Hindi pa uso ang K-drama, ikaw na ang F4. Tama, hindi pa uso ng K-drama, meron ng F4 tsaka Meteor Garden. Rest in peace, mahal ka namin. Meron tayo, gusto kong yung mga kababayan natin hanggang ngayon tulog pa din eh. Grabe yung sobrang yaman. Ayun nga, no, ito, maganda to Grabe, to think, sobrang yaman niya tapos mamamatay lang dahil sa pneumonia. Kailan lang kinasal siya, first love niya, di ba? Naalala ko pa na nagmamadali ako. So, ibig sabihin yan, may pera siya, guys, no? And yet, namatay sa pneumonia. Antibiotic. Although malala ang pneumonia, pero, come on. Hindi niya ba kaya magpa-doktor? Hindi niya ba kaya bumili ng antibiotic? Parang lang kasi. Although talaga, may namamatay naman talaga sa pneumonia, pero, kaya niyang gamutin eh. Diba? Meron pa nga siyang may assistant pa yan eh. Artista yan eh. Yun ang pumasok sa isip ko. Buti kung mahirap, walang pambili ng antibiotic, walang pa-hospital. Artista to eh. Paano namatay sa pneumonia to? Diba? Lalo na yun nga malamang milyonaryo to as compared sa atin, diba? I mean, she can pay for the best healthcare compared sa atin. Ito, maganda. Beverly Mabez, how is it possible na na-dead sa God? Mahina ba lang? Pagka ganon, healthy naman siya. Mga food sa Taiwan or sa stress at puyat. Stress at puyat pala. Palaging yun na lang ang tinuturo nyo, pero hindi nyo maturo yung yung nagsisimula sa letter C. Ayan, comment tayo. Nakaka-visit to si Meta eh, itong si FB. Sabi wala nang fact checkers, pero one time ni-restrict na naman yung pinost ko.
Ano pa ba? Sunshine. So sad. Ay, hindi, hanapin nyo na lang yun. May nagko-comment na kababayan natin hanggang ngayon, tutulog pa rin. Sabi, kaya ngayon, hindi pa rin ako nag-iingat pa rin ako hanggang ngayon, mas pa rin. 2025, nagmamas. Come on naman. So, ito. Masahin natin, mga kaibigan natin. Ganyan nangyari sa kapatid ko, after Pfizer, biglang bagsak ng katawan hanggang sa nag-seizure. Komplikasyon, may expose lahat yan, no? May expose na lahat yan. Nagsisimula na nga si RFK eh. Of course, ito maganda. Of course, believer ng COVID. Yan mismo sa niya eh. Yan no. Si Barbie mismo, si Sunshine mismo nag-post nito, no? Later said that she's not good at using social media but prefers to keep this story and ask when COVID will be okay. So, alam na this. Nakakapagtaka lang, no? Nabudol din siya. Sure na yan. Nabudol siya. Alam niyo kung bakit? Nagulat lang ako. Ito, kinilabutan ako. Bakit ito naman sa South Korean actress, nategi din? Ha? Ano na ba? Harvest season na ba tayo? Mayaman din to. Artista to eh. Tsaka kumpara naman sa Pilipinas, 'di ba? Ibig sabihin, may kaya talaga yung mga taga South Korea in terms of healthcare. Tapos artista pa. Si Lee Joo-sil. Sasabihin na naman na, ay kasi may comorbidity yan eh, kasi matanda na yan eh. Talaga? Ayan siya, lumabas yan sa Squid Game. At saka sa ibang pelikula, napapanood ko to sa mga ibang pelikula eh. Parang, siya ba nandun din sa Train to Busan? Namatay. Dahil sa naman to? Cancer. Stomach cancer, nako, Diyos ko po. Masakit yan. Kaganyan, no? Para bang napaka-coincidence, nagtutumbahan yung mga artista na may kaya. Yan ang yan ang pumasok sa isip ko eh, no? Pero totoo naman na talaga naman mamamatay tayo, pero napaka coincidental naman. May mga pera to, and then syempre sisisihan na naman nila kung nagpuyat daw, na stress, pero never sisisihin yung COVID vax. Hindi ko alam bakit. Sisisihin na lahat, yung mga kinakain, yung pollution, pero yung COVID vax, hindi yan masisisi. Hindi ko rin alam bakit. So, kung may mga kakilala kayo na natulog nung mga panahon ng scamdemic, hanggang ngayon tulog pa din. Hindi talaga. Wala na pag-asa. Basahin nyo lang yung comment section ng GMA7. May makikita pa rin kayo mga ganong panaka-naka na sisisihin ang lahat maliban sa COVID vax. Hindi talaga pero kita nyo naman. Kasi merong theory, hindi naman natin mapapatunayan to kasi wala pang nag-iimbestiga Paano mo iimbestigahan yung mga nakaupo ang nag-push? Diba? May theory kasi na sinira ng COVID vax yung immune system natin or sinisira niya. So meaning, kahit yung mga ordinaryong sakit na pwede ka namang gumaling, natitegi. Yun ang theory. And kasama na daw sa side effect niyan yung mabilis na form ng cancer. And then turbo cancer, no? Turbo cancer. Ano yung turbo cancer? Ma-diagnose ka ngayon, stage 4 agad. Wala ka nang time magpagaling. And then, ito naman, kayang gamutin ng antibiotic, kaya magpa-hospital, nategi sa sa pneumonia. Kahit mahal ang antibiotic for pneumonia, kaya nitong bilhin. Sure ako, kaya niyang bilhin yan. Kasi dati, ahente ako ng gamot May product ako na pang pneumonia. Mahal yon para sa Pinoy, pero kayang bilhin ng hindi ko na babanggitin yung pangalan ng gamot, pero
Yung gamot ko noon, 150 pesos. Mahal na yun para sa Pinoy. Isang tableta. Mahal na yun para sa Pinoy. Tapos once a day lang. Take mo ng 7 to 14 days. Pero yun nga, barya lang sa kanila yung ganun. Para sa atin, lalo na sa mga nasa probinsya, mahal. Kaya nakakapagtaka yung tao na may capability na bumili ng kahit anong gamot pa yan, or magpa-hospital kahit saang ospital yan. Okay. Kahit pa paano kumikita pa rin to mga to. Alam niyo ba yan, yung legacy. Meron pa rin silang kita kahit hindi na sila lumalabas. May percentage pa rin sila pagka may nanonood ng mga previous works nila. Anyway, tatapusin ko na yung vlog na to, guys, no. Sa tingin niyo, coincidental lang ba? Biktima na naman ng coincidence? Ba't nagtutumbahan mga artista? Bakit mga artista? Kasi 'di ba sa showbiz, mapa Pilipinas at ibang lalo na pala yung Korea, no? Korea at Taiwan, no? Mga sampalataya sa COVID yan, mga lugar na yan. Dati nga naiinggit pa ang Pilipinas sa Korea dahil yung COVID testing mabilis daw, ganyan, tsaka implementation ng vaccine mabilis daw, no? Malamang ganun din sa Taiwan And then sabi ko nga, lalo na yung mga artista kasi hindi ka papayagan lumabas o magkaroon ka ng project pag wala kang turok. Tapos sa Pilipinas nga, dati meron ako nakitang post, talent ng GMA7. Ay, hindi, naghahanap ng talent ng GMA7. So, siya, talent manager, talent scout. Ang requirement niya, nakadalawang booster na daw. Nakadalawa o 3 booster. So, yung dalawang initial dose, wala nang silbi yun. Para ka nang tinatratong unbox nun. No? So, kailangan may booster ka na 2 o 3 para considered na fully vaccinated, fully protected. Pag meron ka lang 2 initial dose, para ka na ring unbox. Hindi ba parang kalokohan yun? Anyway, so, let me know what you think. Bakit sila nagtutumbahan? Coincidence? Biktima ba ito ng coincidence o something else? Thanks for watching. Bye.